Ma'am, una nga, dahil naging medyo controversial yung inyo naging explanation of votes, parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Deadma ang turo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Ano? Sabi ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit at wala namang pinipilit at sinasuggest ko lang. Total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan. Nako, di ganyan. Huwag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Hindi na nakakatawa yun. And then may panawagan kay ma'am, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si BP Sara na ibinoto ng marami nating kababayan. Ano ho yun? Dahil may nakuha kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker. Matindi yung ugong eh, pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang, nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan, 12. Bago pa nag-1986, nandyan na ako. Tanda ko na eh. Kaya, ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Bakit ngayon na iiba yata? Sayang naman, marami namang mahusay na kongresista, talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala sa flood control. Sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So marami kayo nakausap from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership? Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bus-bus, yun ang problema. Bus-bus from the palace? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga nung isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So walang naging basbas. So yung ba, inabangan noong opening ng session? Yun ang dinig ko, hindi ko alam. Okay. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara at tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 13 justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, mabubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, another botohan para buhayin? Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, abang ay yung 3 MR, tapos yung TRO. Palagay ko. Malabo na yun. Malabo na yun. Magti-TRO ba naman? Temporary relief pa ba naman ng sabi na nga eh. Wala namang hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun.